Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Ito ang sinasabi ng Panginoon, Sion, magalak ka at magdiwang, umawit ka ng malakas o Jerusalem, pagkat ang hari mo ay dumarating na, mapagwagi at mapagtagumpay, mapagpakumbaba siya at nakasakay sa isang bisirong asno. Ipinaalis niya ang mga karwahe sa Ephraim, gayon din ang mga kabayong pandigma ng Jerusalem. Babaliin niya ang mga panudla ng mandirigma at paiiralin ang pagkakasundo ng lahat ng bansa. Ang hangganan ng kaharian niya'y dagat magkabila, mula sa Euphrates hanggang dulo ng daigdig. Ang salita ng Diyos. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Ang kadakilaan ng Diyos ko at hari aking ihahayag, di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat, aking pupurihit pasasalamatan siya araw-araw, di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Magpupuring lahat sa iyo, O Poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila at makapangyarihan. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Di ka bibiguin sa mga pangako pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa kahit ano ito ay babuting lahat. Siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Yaong inaapi, inaalis niya sa pagkagupiling. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa, sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw ng linggo mga kapatid sa pananampalataya. Muli, binabati ko po at kinukumusta kayong lahat sa ngalan ng ating mahal na TV Maria. Patuloy kayong tatangkilik sa mga programang handog ng TV Maria. Ngayon naman po, ano ang mga aral na nais iparating sa atin ng Panginoon upang ating pagnilayan at isabuhay? Sa simula po ng Ebanghelyo, makikita natin ang Panginoon na nagbibigay papuri sa Panginoon. I praise you, loving Father. Matuto daw po tayo na laging magbigay parangal, papuri, pasasalamat, pagsamba sa Poong May Kapal, katulad ng halimbawa ng ating Panginoon sa kanyang Ama. Yan ang aral na unang ipinararating sa ating Panginoon. Praise and thank and worship the Lord at all times. Pangalawa, napakaganda pala po nung
mga humble, yung may mga mababa ang kalooban, yung hindi mayayabang, yung simple ang pananaw sa buhay at simple sa kanilang pagtingin sa ating Panginoong Diyos, hindi komplikado, hindi ipokrito, hindi po mapagbalat kayo. Sapagkat, ang sabi ng Panginoon, ang mga magagandang aral ng Diyos Ama at ang kanyang anak at ng Espiritu Santo ay ipinagkakaloob sa mga may mababang kalooban. Pag po ang isang tao ay nagmamarunong, hindi mo na matuturuan yan. Ay nagmamarunong alam na niya ang lahat Pero kung ang isang tao po, ang isang estudyante ay bukas ang isipan, may mababang kalooban, kailangan akong matuto, ay mas madali siyang magkakaroon ng kaalaman sapagkat siya ay may mababang kalooban at bukas ang kanyang isipan, puso, damdamin at kaluluwa. Sana maging ganyan po tayo nang ang aral ng Panginoon ay laging sumaatin. Ang sunod naman, ang sinasabi ng Panginoon ay, bagamat wala nakakaalam sa Ama kung hindi ang anak, ay biyaya ng anak na tayo ay ipakilala sa Ama at ang Ama ay ipakilala sa atin nang tayo ay maging malapit sa kanyang sariling Ama. So, the way is Jesus Christ. The way to the Father is Jesus Christ. The way of knowing the Father is Jesus Christ. At yung huli pong bahagi ng banal na ebanghelyo ay napakaganda. Ito po ang panganyaya ng Panginoon. Hali kayo lahat sa akin. Kayong mga nahihirapan, kayong napapagal, kayong napapagod, kayong mga tuliro sa buhay, kayong nabibigatan, and I will give you rest. Yan po ay open door policy ng Panginoon. Kaya huwag po tayo mag-atubili pag ba tayo suliranin na mabigat, tayo may karamdaman, may dinadalang hindi maganda, ay lumapit agad sa Panginoon because the heart of the Lord, the most sacred heart of Jesus, ay laging bukas upang tayo'y tanggapin, tulungan, kalingain, agapan, at bigyan ng kanyang tuwa at kapayapaan. Come to me, says the Lord. Halika na, lumapit na tayo sa ating butihing Panginoon 24/7, anytime, any day. The heart of the Lord is open to receive us. Amen. Through His loving eyes.